beloved Boss Mike Cervera. Naku! Oo, Sara Duterte meron ng bagong career. Ang pagiging modelo. Oh, model na yung idol nila, mga kababayan ko. Sara Duterte, model na ho. Ng alin? Pasok. Teachers Party List Representative Franz Castro na modelo ng korupsyon si Vice President Sara Akala ko kung anong model to. Wala niya talaga itong aking Itong aking admin Putik na yan. Akala ko model talaga. Model ng sabon. Model ng Bear Brand. Model ng chichirya. Akala ko yun Yung pala. Putik na yan. Akala ko na model na ng Nova. Model na ng Mary Grace Piatos. Mga kababayan, model na ng Chippy. Walastik, iba pala. Pakinggan natin, ito na. Mas matindi pala. Anong model to? Franz Castro, pasok. Tinawag ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na modelo ng korupsyon si Vice President Sara Duterte. Ang sakit naman nun. Model ka ng korupsyon. Sara, dapat sinabi mo na lang sa kanya. Model ako ng 555 pusit. Di ba? Sabihin mo nga dito, kung ako sa iyo, Sara, sumagot ka. Sagutin mo ha? Oo, sagutin mo siya, sabihin mo, Franz Castro, dapat tinawag mo na lang ako na model ako ng pusit ng 555. Di ba? Mas matatanggap pa niya. Pero eto, model daw ng korupsyon si Sara. Yan ang sinasabi ko sa iyo. Si Franz Castro, nako! Grabe model ka ng korupsyon, sabi niya Sa Bakit Ikaw series ng DZRH para sa midterm elections, tinawag ni ACT Teachers Party List Representative Franz Castro na modelo ng korupsyon si Vice President Sara Duterte. Nako, grabe, model ng korupsyon. Matindi, Sara Duterte, model ng korupsyon. Parang ganito lang yan, So di na dapat kumibo, pati nananahimik ay iyong dinadamay. Pero pondo ng bayan in 11 days nagbabay. Yung pala yun, yung 11 days, pondo ng bayan, 11 days nagbabay. Yung pala yun, Sara. Grabe, no? Kaya tuloy, ganito ba itsura ng model nila? Ganito ba? Ganyang itsura? Baka ito, yan. Ito yung ito yung model ng nila, model ng korupsyon. Mga grabe. Ito naman, si Rocky naman. Si Rocky ba to? Para naman si Mang Kepweng ito. Si Rocky parang si Mang Kepweng dito, Mang Kepweng na tumaba na lumaki ang tiyan. Alam niyo mga kababayan, sa totoo lang mahirap maging mataba, Tabi-tabi po, tabi-tabi, Hoy, biyahe ni Koy, mamaya ka na dyan. Hoy, mamaya na. Mamaya ka nga. Nagla-live ako, nagpapasaya ako ng tao, nang gugulo ka. Mga kababayan ko, tingnan nyo. Naku, tumigil ka nga, mamaya na. Mamaya ho, naku. Kung hahanap po kayo ng politiko, mamaya papakita ko sa inyo. Meron ako ipapakita sa inyo. Ito na mga kababayan, Tingnan niyo si Mang Kepeng na malaki tiyan. Ang kaiba, mga kababayan, ito ang problema sa mga matataba, magpapayat kayo, mga kababayan ko. Ito magpapayat kayo. Gamitin niyo na itong kanta ko para pumayat kayo. Kasi ang hirap, mga kababayan. Kapag dating sa gabi, sa gabi? Sa gabi, kapag makikipagtabi. Gabi na makikipagtabi. Gabi na gusto nyo ng masarap na na hotdog, mani, di ba? Kapag gusto nyo nun, sa gabi. Siguro alam nyo naman na yung tinutukoy ko. Kasi ayoko maging bastos na literal dito, Di ba?
Kapag mataba kayo mga kababayan, M. Suzuki, thank you naman. Oo, magandang gabi sa'yo. Eto na mga kababayan ko. Sa gabi, kapag ka mataba kayo tulad ni Roque, aba, ang hirap no mga kababayan. Biruin ninyo, labanan, halikan. Habang naghahalikan mga kababayan, syempre, tatamaan na kayo niyan. Tao naman kayo siguro na katulad ko, mga kababayan, tinatalaban din ng ng tumatayo. Tumatayo yung balahibo. Diba, mga kababayan? Ang hirap no, mga kababayan, tumayo na't lahat-lahat. Sa sobrang taba, parang si Roque. Biruin mo, maghuhukay ka kung nasaan yung tumatayo. Akin na, ano muna natin? Tanggalin muna natin yung bilbil dito. Yung bilbil na Ay! Biruin mo, hinahalukay mo. Kung nasaan yung papasukan at kung nasaan yung ipapasok. Ay! Natatabunan ng bilbil Kaya mga kababayan, itong kanta natin, tuloy nyo lang, papayat kayo niyan. Ay, si Roque. Siguro sabi nung Mr. Pogi, oo, baby, nasaan na? sabi siguro ni Haring Becky. Sabi ni Haring Becky, okay na. Oo, okay na, tumayo na. Sabi ni Mr. Pogi, asan? Asan, baby? Nasaan yung tumayo? Hinahalukay pa mga kababayan. Sa sobrang dami ng tabar nakatabon Puta, kailangan minahin mo. Makita mo lang yung hinahanap mo. Puta, nagmimina ka tuwing gabi. Kapag ganyan pa naman itsura niya. Mga kababayan, di ba? Eto, tingnan nyo. Eto, mga kababayan ko Kung kayo, mga kababayan, ay pipili ng kandidato sana ganito piliin ninyo. Ito na. Yaman bilang senador. Yung iba kasi, nagpapayaman nung naging senador. Ay, Vice President nga. Mayor pa lang mga kababayan, nagpayaman na Di ba? Mayor pa lang nagpayaman na. Sino? Si Sara. Naging Vice President. Ayun, nagpayaman ng gusto. Pero itong si Mayor Trillanes, mga kababayan, ito ang tanong ni Ogie Diaz. Sabi ni Ogie, bakit hindi ka nagpayaman? Hindi naman ganun si Mayor. Kaya nga sinusuportahan natin to. Si Mayor Trillanes, mga kababayan, kaya todo ang suporta natin dito kasi yung kanyang adhikain, yung kanyang vision, mga kababayan kakaiba. Pakinggan na lang natin. Eto na. Pasok. Hindi ka nagpayaman bilang senador. Yung iba kasi, nagpapayaman nung naging senador. Yan naman masasabi ko, galing yan sa training ko doon sa PMA. Naging chairman ako ng honor committee na tinatawag. Na yung honor committee, ito yung mga kadeteng nagtuturo sa mga kapwa kadete na wag mag-lie, cheat, and steal. So, na-embrace ko yun. At yun ang anong gumraduate ako sa PMA. Talagang tinatalikuran namin yung mga ganyan pangungurakot. At yun Makakita nyo mga kababayan? Kaya wag na ho kayo magtaka kung simple lang buhay niyan. Bakit ho mga kababayan? Hindi ho tulad ni Sara yan. Si Sara, kita nyo naman. Nando doon pa Japan. Bukas nasa Germany na yan. Nag-aabang ng concert ni Taylor Swift. Ewan ko kung inaabangan niya rin yung concert ni Michael Jackson. Diba? Ganun ho si Sara Pa-travel. Puta. Eto mga kababayan, Diba? Tuloy. nga yung naging reason kung bakit kami nag-rebelde. Then, nung nakakulong ako, 7.5 years. Aminado naman yan mga kababayan Eto na ho yun. Yung makulong sila nung naghurumintado sila. Na-appreciate mo yung mga maliit na bagay. Na kahit may magdala lang sa amin ng Jollibee o McDonald's, parang piyesta na sa amin. Kita nyo mga kababayan, nung nakulong yan, alam nyo kung ilang taon? Alam nyo kung ilang taon? Nakulong to nung panahon ni Gloria 7 taon mahigit mga kababayan. Mas matagal pa kay Laila de Lima. Pero ito 7 taon? Ako, kung ako yun mga kababayan, maloloko na ako Pero inyo, 7 taon kayong walang kahit na Samantalang nasanay kayo. Diba? Araw-araw kahit sino. Pero pag nakulong ka, wala na yan mga kababayan
Baka ikaw pa donselyahin. Kaya doon mo makikita na yung mga magagarbong mga bagay o mga desires, hindi siya necessary. Yung pagmamalabis, hindi kailangan yun. Kasi kung wala ka namang peace of mind, wala rin yun. Totoo yan mga kababayan. Marami akong kilalang ganyan. Nagpayaman na nagpayaman. Tapos wala namang peace of mind. Ano? Walang peace of mind mga kababayan. Kala nyo ba? Masasaya yung mga mayayaman na yan? Yung mga kaibigan ko, puro mga milyonaryo, bilyonaryo. Mga kababayan. Aba, naiinggit sa akin eh. Sabi ko sa kanila, huwag kayo mainggit sa akin. Ba? Bakit kayo mainggit sa akin? Eh, kita nyo, nakakapaglakad ako ng mag-isa. Wala akong bodyguard. Kasama ko lang si Jen Angeles. Eh, bakit? Eh, wala naman ma-hold up sa atin. Wala naman mananakaw sa atin. Wala naman akong pantubos. Yung mga kababayan. Naku, grabe. Daming pera, mga kababayan eh. Eto si Mayor Trillanes. Kita nyo naman ang kwento ng buhay niyan. So, dito, everyday, mahimbing ng tulog ko. Mahimbing ang tulog mo dahil Dahil wala akong inagrabyado, wala akong ninakaw, wala akong pinagsamantalahan. Correct! Totoo yan. Walang ninakaw, walang inagrabyado. Wala hong naging issue si Mayor Trillanes. Wala hong naging issue. Hanapan po ninyo kung may sinampa, may issue ng korupsyon at kung ano-ano pa, wala ho eh. Kaya ho, alam nyo, bago ko suportahan yan, talagang nag-research pa ako. Ni-research ko ano ba talaga to? Totoo ba to? Mula nung mga kababayan, mula nung nagkagulo-gulo na, sila Digong at saka to, doon na ako nagtaka kung bakit mga kababayan, kung bakit etong sino, si Mayor Trillanes ay binubugbog ng mga DDS. Nagtaka ako, sa tagal na nakaupo ni Digong, bakit hindi napakulong to? Kung totoo na may kasalanan ito, mga kababayan, isipin nyo maigi, kung totoo na may kasalanan ito, si Mayor Trillanes, kung totoo, di sana napakulong nila. Di ba? Sabi nila, dinimanda. Nasaan? Bakit di nyo napakulong yan? Yun lang yan, mga kababayan. Ang tanong dyan, bakit hindi nyo napakulong ito? Di ba? Kung totoo shoutout po sa lahat ng mga bagong dating. Huwag nyo kakalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. So, you can sleep soundly. So, ano mas importante sa iyo? Sa ngayon, at this point in time, mas importante sa akin yung gawin ko yung tungkulin ko. No? Kasi pagka natapos itong buhay natin, maiiwan yun. Yung anak natin, yung future generations. No? Alam nyo, yan din yung sinasabi ko, mga kababayan. Yan din yung sinasabi ko. Bakit to kanyo, mga kababayan? Hindi ho magtatagal tayo sa mundo. Hindi ho. Yung buhay natin lilipas at lilipas, ayaw nyo man at sa gusto. Tayo'y lilipas sa mundo. Tama ho siya, sang-ayon po ako doon dahil yun din yung aking pananaw. Na mga kababayan, mag-ipon tayo ng magagandang alaalang maiiwan. Huwag po yung maalala tayo na kapag ka tinanong yung pangalan nyo, tatay mo ba si ganito? Itatanggi ka mismo ng anak mo. Di ba? Yung tatay mo mismo, yung anak mo mismo, itatanggi ka. Di ba? Kapag ka lumipas na tayo, yung mga anak natin, mga apo natin, syempre tatanong, uy, parehas kayo ng apelyido ni Mike Cervera. Tatay mo ba yun? Syempre kung wala kang issue, proud sila. Sasabihin nila, opo, daddy po namin. Kapag ang pangit, di ba? Ang pangit ng ng record mo, magnanakaw tulad ni Sarah. Sa tingin nyo, si Sarah, pagmamalaki ng mga anak nila. Ay, nanay mo ba si Sarah? Magnanakaw yun di ba? Pangit Tapos kailan nyo ba napakinabangan yung mga pera ninyo? Sige nga. Hindi, di ba? Hindi ho puro pera ang kasiyahan sa mundo. Hindi ho ganon. Madalas yung manood lang ho kayo sa akin, masaya na kayo. Di ba Masaya.
Anood lang ho kayo sa akin, masaya na eh. Hindi ho kailangan ng pera dito. Ang kailangan lang, mag-like kayo. Okay na yun eh. Oh. Ilusot. Tuloy. Ngayon, kung lumala yung sitwasyon, edi sa atin din babalik yun. Parang yun na yung driving force or motivator ko. Wake up in the morning. Parang gano'n. So, Sen, nung naging senador ka, meron ka bang naipon? Ipon in what sense? Kasi alam mo naman, di ba, ang impression ng mga pag nagiging politiko, lalo na't mataas yung posisyon na nakuha, meron ng itinatabi yan para sa kanya. Yung iba. Sabihin mo na, may naipon ka bang kinurakot mo? Naapo mo ni Mamang Mat. Sabihin mo na. Tuloy. Sabihin mo kasi diretso. Sabihin mo, may naipon ka bang kinurakot mo? So si Sen ba, nung umalis ka, nung nag-last year mo na, last day mo na as senador, ano lang ang nag-gain ni Sen? Palagay ko, ang nag-gain ko ron is yung respeto ng hindi lang ng aking pamilya, but the people who know me, na dumaan ako doon sa 12 years na yun na hindi ako na lulong, o hindi ako kinain ng sistema. And Yan mga kababayan. Kasi talagang pagka nandyan na yung pera no? Oo. Sabi ni Jem, tumbukin mo na! Sasagutin naman eh. Yun naman talaga yung gusto, nangurakot ka ba? Hindi nga ho eh. Hindi ho! Hindi ho nangurakot mga kababayan. Simple-simple ang buhay nito. Maniwala kayo. Kaya mga kababayan, alam nyo? Boto nyo to. Magmamalasakit ng gusto. Saan? Diyan sa Caloocan. Sayang. Sayang tong tao na to kapag inyong pinakawalan. Pero balita ko mga kababayan, nangunguna na ho sa survey. Marami daw hong mga vlogger dyan. Kayo mga vlogger, yung mga pinuputol-putol ninyo na mga kalis-kalis survey ninyo. Abay, mahiya naman kayo ha. Huwag ganon. Tuloy. maraming times yan, yung magbibigay sa'yo ng temptation, aalukan ka, bibigyan ka ng isang bag ng pera dyan. Ala ka, sambag na pera. Grabe no mga kababayan, sarap. Lamig ka, ayo. Huy. Pero alam nyo, kahit ako, maluklok sa gobyerno, kahit to sandamukal na pera, hindi ko tatanggapin yan. Kahit po ibigay nyo sa akin yan, kahit dalhin nyo sa bahay ko, hindi ko tatanggapin yan. Ibibidyo ko pa, sasabihin ko, eto ba yung binigay mo? Susunugin ko pa eh. Para makita mo eh, di ba? Sunugin ko yan. O kaya, ipamigay ko yan talaga sa mga tao. Pupunta ako ng terrace namin, yan, sige, inyo to! Binigay nung nanunuol, nakabidyo. Di ba? Ganun talaga gagawin ko. Ikukwento ko, eto home pera na to. Binigay ni Tigunyo. Yan, inyo na to. Hindi ko kailangan to. Pera ng taong bayan yan. Talaga isasaboy ko yan. Diba? Para nakabidyo. Para ibig sabihin nun, yung gusto niya, tinatanggihan ko. Diba? Kailangan ganun eh. Huwag nang ibalik eh. Dinala sa bahay nyo. Binigay, nilagay sa sasakyan nyo. Diba? Wala. Ito yung pera mo. Pamigay. Talagang isasaboy ko yan. With video, mga kababayan. Tapos sinasabi ko sa video, eto ang pera na to, ay pera ng taong bayan. Sige, inyo na yan. Ginagawa akong suhol sa akin yan. Sige, nako. Diba? Yun lang, mga kababayan eh. Ibang klase to. Tuloy. Para lang kapalit ng kung ano man. So, sa akin, bunga ng aking training at experience, madali sa akin tumalikod sa ganun. Kasi alam ko, ang balik nun, iba eh. Parang totoo yan. Maniwala kayo. Lahat ho ng bagay na ginagawa nyo masama sa kapwa nyo, may balik yan. Tignan nyo sila Digong. Kita nyo? Si Digong, mga kababayan. Habang buhay yan, Kita nyo, dala-dala niya yan. Abay, mamamatay ho si Digong ng alin, dahan-dahan. Yung bang gusto niya nang mamatay, pero hindi pa mamatay-matay? Ganun ho mangyayari dyan. Diba? Ano na? Ang mga loko-loko ng buong Metro Manila. Ganyan ho sila mga kababayan Diba? hindi ka
makatulog o hindi ka makaharap sa sarili mo. Paano Oo. ganun? At sa amin, since ganitong pamumuhay lang, edi kayang-kaya naman ang sweldo ng isang senador at yung sinisweldo pa ni Mrs. So, Nagtutulungan mga kababayan. Yung asawa niya may trabaho din, siya may trabaho din. Mga kababayan, 'di ba? Tama na 'yun. Sapat-sapat na ho 'yun, mga kababayan. Marka nyo na next election, Boss Mike Salvero pa. Takbo kaya, ano? Mga kababayan ko, pag tumakbo ko, malamang, mas malaki pa boto ko kay, idol ko. Malamang mas malaki pa yung boto ko sa idol ko eh. Di ba? Bad karma. Mga kababayan ko, kahit anong hirap ng buhay, lumaban tayo ng parehas. Yan lang po yung maibibiling ko sa inyo. Lahat po ng bagay na ginawa nating masama, babalik at babalik yan sa atin. Lahat po ng ginawa nating mabuti sa kapwa, aanihin at aanihin natin yan. Tandaan nyo yan, mga kababayan. Marami ko na napatunayan yan. Oo, kwento ko lang. Kwento ko sa inyo. Alam nyo po ba na pangalawang buhay ko na to? Marami yung nakakaalam dyan sa mga pangalawang buhay ko na to. Bakit kanyo ho? Ito kwento ko Basta ito muna, dito tapusin ko muna si Mayor Trillanes. Abangan nyo yung kwento ko. Walang iiyak Walang iiyak mamaya Kukwento ko yon. ngayon, ako nagtuturo din ako ngayon sa UP at Ateneo. Parang okay naman. Nagtuturo si Mayor Trillanes saan? UP at Ateneo. May trabaho. Si Sara, tanungin nyo ano trabaho? Ano trabaho ni Sara? Sige nga. Hindi nga nag-practice siya sa pagka-mayor, sa pagka-abogado eh. Di ba? So mga kababayan, ito 'yon. Tanggalin naman natin si M. Suzuki. Opo, thank you Thank you. Ito 'yung mga kababayan ko. Alam niyo po ba na pangalawang buhay ko na 'to? 5 araw po akong nakoma. Bakit po kanyo? Dahil sa pandemya. Lintik na pandemya na yan. Totoo yan. Alam nyo ba, mga kababayan, 5 araw. Isang ikot na lang. Kalahating ikot na lang ng sabi ng doktor, wala na ako. Pero minsan naisip ko, masaya rin pala na mawala ka nang wala ka nararamdaman. Kung namatay ako noon at tuloy-tuloy, na hindi na ako gumaling at hindi na ako nagising, wala na ako naramdaman eh. Wala na. Ganun pala yung coma. Walang sakit, walang kahit na Ngayon mga kababayan, alam nyo ba? Dahil noong panahon ng pandemic, ang mga nagkakasakit, kahit sino, walang sinisino, tatamaan, Kahit sino, mayaman, mahirap, pangit, maganda, gwapo na katulad ko, at pangit na katulad ni Banat Bay. Lahat po yan eh, pwede eh. Diba? Pwede. Ngayon, mga kababayan, ito nangyari. Alam nyo ba, nung araw kasi, alam nyo, matulungin ako. Matulungin kasi talaga ako. Meron merong estudyante. Nursing, maganda. Maganda! Maganda! Nursing siya nun, mga kababayan. Tapos, alam nyo yung ginagawa nun? Dire-diretso lang yun kasi sa salon kasi noon. May salon, may kwarto doon sa likod. Sa kwarto na yun, madalas ako doon sa likod, natutulog. Yung kapag dumating kasi ng salon, dire-diretso na yun sa kwarto. Tapos nilalak niya yung pinto. Ganon. Tapos doon lang, nakikipagkwentuhan siya, Miss Agnes, thank you naman. Kwentuhan lang ng kwentuhan. Alam niyo yun, kapag nagkulang siya pang matrikula, pang tuition, lalapit sa akin yun. Hindi, naaawa rin naman ako. Biruin nyo, tuition niya eh. Siguro noong panahon na yun, nasa 20, ganon. Okay na. Yung kalahati ako na magbabayad. Dahil close naman tayong dalawa eh. Di ba? Maganda eh. Hanggang makatapos mga kababayan, hindi ko na yon siningil kahit kailan. Pero mga kababayan, alam nyo ba? Ang ginawa, nangyari. Ito true to life. Totoo po to walang biro ito. Seryoso po ito. Totoo po Alam nyo ba nung nagkasakit ako dahil wala na ang anak ko tawag doon sa Makati Med, sa St. Luke's at sa lahat na ng magagandang ospital.
Kasi kaya naman namin magbayad. Kailangan sa magandang ospital, maligtas lang ho ako. Eh di eto na ngayon mga kababayan ha, eto na yun. Mm. Biruin mo, eh dahil yung anak ko mahilig ko talaga yun, eh, lahat ng mga nagiging girlfriend ko, lahat ng mga nalilink sa akin, ini-stalk nung anak kong babae. Mahilig siya ganun. Eh naalala niya, meron akong ano, yun. Oo. 'Di ba? Thank you naman, M. Suzuki. 'Di ba? Sabi niya, oh, eto kwento na lang kasi nga wala na akong malay eh. Dahil kung saan-saan na ako dinala, kung saan-saan lugar na ako iikot na, nilako na ho ako. Ano, nilako na ho ako. Nakita niya at naalala niya yon, yung kaibigan ko na yon na nagtatrabaho sa ospital. Alam niyo ho, anong nangyari? Eto ha, true tuloy po. Mamatay man ho ako ha. Tinawagan niya yon. Tinawagan niya yung chika babe. Head nurse po yun eh, ng isang ospital, di ko nababanggitin. Sabing ganon, hello po. Ma'am, kailangan po ni daddy ng tulong. Di ba? Eh talagang ano yun eh, pilahan talaga mga kababayan eh. Di ko, wala akong babanggiting ospital pa, baka mapahamak pa eh. Oh, eto na. Ay, sino ka? Sabi nung ano daw, kwento na ito ng ano ka. Sino ka? Anak po ako ni Mike Cervera. Sinong Mike Cervera? Eh kasi nagtataka, oh. Eh kasi alam ho nila kasi ano eh. Wala akong anak na malalaki. Kasi nga ho, mukha akong bata sa personal eh. Oh, di ba? Eh ayaw niya maniwala na may anak akong ganung kalaki. Nakapagkatabi ko mga kababayan yung anak ko, aba mga kababayan eh, mas mukhang matanda pa sa akin eh. Opo, totoo po yan ha, walang biro. Oh. Sabi niya, sino yan? Eh, pakita mo nga. Tignan ko. Nung nakita, ito po siya. Nung nakita ko yung itsura ko, na kung ano na daw, na hindi na, wala nang malay, gano'n. Sabi nung babae na yun, nung ano, natulungan natin. Dalhin mo na rito ngayon. Alam nyo, dinire-diretso. Ang dami kong ano eh. Ang dami kong dinaanan. Kumbaga sa ano, naging special ako. Kaya, sorry po sa mga naunahan ko ha. O pagkakataon ko po ito, hindi ko po alam na inuna po ako sa mga ano, mga nakapila. Opo ha, marami yung nakapila nun pero binigyan ako ng ano, mga kababayan. Ha? Inuna kasi nga ho, mga kababayan, konting ikot na lang ng relo eh. Patay na ako eh. Eh di sana wala na akong nagbablog dito na nakilala nyo Mike Cervera. O, kita nyo? Alam nyo, nung nagising ho ako, sa makatuwid, nauna ako na yun, nandun na ako. Sa ICU po ako eh. Na-ICU po ako ng 15 days ICU. After 5 days po, nagising ako. Oo. Pagka, bago ko magising, ang dami ko napapanaginipan. Oo, umuwi ako sa Green Hills. Dahil pag uwi ko, hindi ko mahanap kung saan yung street. Kung saan ako pupuntang bahay. Eh, alam ko naman kung saan ako uuwi. Pero bakit hindi ko makita-kita? Ganon, yung mga nangyayari. Naalala ko na ho yun, yung ganong panaginip. Pero, mga kababayan, matagal na pala ako mga kababayan, na walang malay. So ngayon, mga kababayan, nung ganon, no, nangyayari. Bigla nung magigising na ako, eto na yung panaginip ko. May anghel dito, may demonyo rito. Ganon. Oh, bakit kaya? Ano? Ang daming demonyo, ang daming anghel. Dalawa, hati. May demonyo, may anghel. Dito sa demonyo, nakita ko yung mukha ni Digong. Dito sa mga anghel, nakita ko yung mukha ni Pangulong Bongbong. Kanino ako sasama, mga kababayan? Parang, yun na yun. Nalilitaw ko. Nalilitaw talaga ako. Eh, eto na, mga kababayan ko. Pag ganun ko ng bakit nasan ba ako? Bakit puro demonyo, anghel nakikita ko? Yung bang ganun pala yun, pag pagising ka na, yung bang dahan-dahan mo na mamamalayan yung nangyayari. Ay, bakit yun to? Parang may nakakabit sa akin, may nakaano sa akin. Parang hindi ako komportable, ganun mga kababayan. Unti-unti kong ginalaw yung aking daliri, yung daliri ko. Tapos, yun, nagagalaw-galaw ko. Pero matagal yun ha. Ang tagal galawin yung daliri. Ito, yung habang nakahiga ka, yung dinadamdam mo, kinikis-kis mo sa unan kumot, sa kama. Ganun ako.
Oo nga, no? Oo, ano nangyayari? Ang dami yun, biglang dahan-dahan akong dumilat, mga kababayan. Pagdilat ng magandang mata ko, mga kababayan, alam nyo kung ano nakita ko? Isang magandang babae sa pintuan, nakadungaw ng ganyan. Bintana pala, pintuan, bintana, salamin nakaganyan lang siya. Tinititigan niya ako. Tapos pag ganun ko at minumukaan ko, pagtingin ko sa kanya syempre, sino ba naman di makakaalala? Doon sa babae na yun, sa dami niyong ginawa. Di ba? Dapat tumututok sa mukha mo. Syempre, alalang-alala ko yung mga kababayan. Pagtingin kong ganon sa pinto, kumakaway ng ganyan. Okay, gumanon. Okay ka na. Tapos inangat ko yung kamay ko, umokay ako. Doon ko na napagtanto, nasa ospital ako. Dahil nakita ko yung kaibigan ko. Diba? Ako, napakaganda ng mga kababayan Pero mas maganda si Jen Angeles dahil nandito diba? Kaya utang na loob ko po, alam nyo mga kababayan, ito po yung lesson dyan. Yung ginawa po natin na mabuti sa isang tao, bumabalik talaga, mabuti rin. Kung hindi po natin nagawa na mabuti yan, sa tingin ninyo, ililigtas ako noon? Uunahin ako noon sa mahabang pila? Hindi ho. Mula nung ako, mga kababayan, napasok sa ospital na yan, dahil sa dami, mga kababayan, dapat tabi-tabi. Hindi ho. Special po ako, mag-isa lang ako sa kwarto. Oo, sabi nga niya, bulong niya, mga kababayan Kaya mo na ba? Gusto mo samahan kita? Sabi ko, parang hindi pa. Kasi, 3 hakbang mo lang, hinihingal ka na. Yung pa kayang Diba, mga kababayan? Yun. Diba? Pero ngayon, magkaibigan ho kami. May asawa na. Oo. May asawa na. Ngayon, mga kababayan, yan po yung lesson na kapag tayo gumawa ng mabuti, may balik talaga. Pag gumawa tayo ng masama, may balik din talaga. Diba? Sana may natutunan po kayo sa aking kwento. Totoong kwento po yan. Totoong kwento. Kapay-pay talaga. Wala, alam nyo kapag ka nagka-COVID kayo, sino nagka-COVID ditong malala, mga kababayan, 3 hakbang nyo lang, hinihingal na kayo ng husto. Nung bumangon nga ako, kala ko kaya ko Anak ng pating, yung mga tuhod ko, gumagano, agtigar-gar po. Ala, hindi ako makatagal nung unang gising ko. Pupunta ako ng CR, mga kababayan. Hindi ho Hindi talaga kaya. Agtigar-gar, aming natumang ko. Muli, mga kababayan, hanggang dito na lang at mahaba na yung oras. Kahit walang kwenta yung live natin ngayon dahil walang magandang scoop. Saan? Doon sa Tricom. Kasi nag-aabang ako ng magandang scoop sa Tricom. Wala no? Boring. Kaya wala tayong magandang topic na pagtatawanan. Hayaan nyo, babawi na lang tayo sa susunod na araw. Muli, mga kababayan ko, huwag nyo kalimutan na mag-like, mag-share, at mag-subscribe. Ano po? Bago tayo magpaalaman, maghiwa-hiwalay, isang like naman dyan. At ako po ang inyong lingkod, Mike Cerbero po, lagi nagsasabi, mahalin po natin ang ating kapwa, pagdasal po natin lagi ang ating bansa. Magandang umaga, magandang hapon, at magandang gabi. Sa mandako ng mundo, naroon kayo, syempre, magandang buhay na rin para sa ating lahat. Our beloved Boss Mike!